Ka-Express, kung akala natin ay mas madali na ang magiging daan ng Gilas Pilipinas papunta sa FIBA World Cup 2027 matapos ang mga natutunan sa nakaraang edisyon, abay nagkakamali tayo. Sa totoo lang, mas mabigat at mas mahirap na kalaban ang tatahakin natin ngayon, isang matarik na bundok ang kailangang akyatin at hindi lang basta-basta ito. Kasi ngayon pa lang, kumpirmado na agad na ang kalaban ng Gilas sa unang round ay ang powerhouse teams ng Oceania, Australia, New Zealand at Guam. Yes, Ka-Express, simula pa lang ng qualifiers ay walang pahinga ang Gilas sa matitinding hamon. Ang group stage ay magsisimula ngayong November. Isipin mo yon, sa 3 first round windows ng qualifiers, ang haharapin natin ay ang Australian Boomers na kilalang global basketball power, ang Tall Blacks ng New Zealand na laging mahirap pabagsakin, at ang Guam team na ngayon ay pinangungunahan ni Jericho Cruz, isang veterano mula sa PBA. Home and away setup ito, so ibig sabihin, hindi lang isa kundi 2 beses nating kakaharapin bawat isa sa kanila. Kaya para makausad sa next round, kailangan pumasok ang Gilas sa top 3 ng grupo. At kapag nagawa natin yan, sasabak ulit tayo sa bagong set ng home and away games, laban naman ng top 3 teams ng Group C. So doon pipiliin ang best 7 teams sa combined groups at isasama pa ang host nation na Qatar para makompleto ang mga Asian qualifiers para sa FIBA World Cup. Pero Ka-Express, ang pinaka-inaabangan talaga ng buong mundo ay ang rematch natin kontra Australia. Sa mga tunay na taga-subaybay ng Gilas, hindi pwedeng makalimutan ang nangyaring rambulan sa pagitan ng 2 bansa noong 2019 Asian qualifier sa Philippine Arena. Hindi lang ito naging balita sa Pilipinas, kundi naging international headline din ito. Isa sa pinaka-controversial na eksena sa basketball history ng Asia. Maraming suspensyon, maraming emosyon at matinding tensyon ang bumalot sa 2 koponan noon. Pero ngayon, 7 taon matapos ang insidente, babalik tayo sa entablado ng competition laban sa kanila, pero ibang-iba na ang kwento. Parehong may bagong mukha na ang Gilas at Australia, bago na ang mga players, bago na rin ang mga coaches. Pero kahit pa bagong henerasyon na ang magtatapat, hindi natin maiaalis ang emotional na bigat ng nakaraan, lalo na sa mga Pinoy fans na naalala kung paano napuno ng tensyon ang buong arena noon. Pero hindi ito tungkol sa paghihigante, Ka-Express. Ito ay pagkakataon para ipakita na nag-mature na ang Gilas, na kaya na nilang humarap sa elite level na competition na may disiplina, galaw at determinasyon. Dahil alam natin na ang Australia ay hindi basta-basta, may mga NBA players sa lineup nila, tapos matinding depensa at system-based na laro ang baon nila. Kaya kung may benchmark tayo para masukat ang lakas ng Gilas, eto na yon, ang Australia. Pero wag nating kalimutan ang New Zealand. Isa rin silang paboritong kalaban ng Gilas, pero hindi dahil madali, kundi dahil matindi ang rivalry. Kamakailan lang, nagkaharap ulit ang 2 bansa sa FIBA Asia Cup qualifiers kung saan sa wakas ay nakuha ng Gilas ang kanilang unang panalo laban sa Tall Blacks sa isang FIBA sanction event. Pero hindi nagtagal, bumawi agad ang New Zealand sa kanilang home court. Kaya kung titingnan natin, talagang dikit ang labanan at hindi pwedeng magiging kampante. Lalo na ngayong World Cup qualifiers na, isang pagkakamali lang sa kahit isang game ay pwedeng maging malaking dagok sa campaign. Dito masusubok kung paano mag-adjust ang Gilas, paano nila i-handle ang pressure, at paano nila isasara ang laro sa mga tight situations. At kung sa tingin ng ilan ay sure na ang laban kontra Guam, abay mag-isip tayo ulit. Dahil ang Guam ngayon ay hindi na yung team na basta-basta lang. Sa pangunguna ng PBA veteran na si Jericho Cruz, may bagong confidence at sistema ang team na to. Sa ganitong format ng qualifiers, ang mga game kontra sa lower ranked teams ay sobrang kritikal. Kasi kung madulas ang Gilas sa ganitong laban, mabubura lahat ng effort nila sa mga malalakas na kalaban. Hindi pwedeng ibaba ang depensa, hindi pwedeng mag-relax, lahat ng laban must win. At habang tumatakbo ang qualifiers, malaking factor din ang chemistry at stability ng Gilas lineup.
Alam naman natin ka-express na ilang taon ng issue sa programa ang kakulangan sa continuity. Paiba-iba ng coach, paiba-iba ng players, at laging kulang sa preparasyon. Pero ngayon, walang ibang choice kundi ayusin ito dahil sa home and away format, limitado ang training window ng team. Kailangang mabilis mag-gel ang players, kailangang malinaw ang roles nila, at kailangang may sistema na hindi lang para sa isang tournament, kundi pang long-term talaga. Dito na makikita kung gaano kahalaga ang leadership mula sa coaching staff, kung paano nila mabubuo ang kultura ng winning team. Ito ay misyon. Misyon na ipakita sa buong mundo na kaya ng Pilipinas na makipagsabayan sa mga elite teams ng Asia at Oceania. Sa bawat game, hindi lang score ang nakataya, dangal ng bansa, pride ng mga Pinoy at ang pag-asa ng susunod na henerasyon ng mga basketball fans ang nakasalalay. So ka-express, malinaw na ang daraanan ng Gilas Pilipinas patungong FIBA World Cup 2027 ay hindi basta-basta. Ang kalibre ng mga makakalaban nila, Australia, New Zealand at Guam, ay nagsisigaw sa isang mensahe. Kailangan ng Gilas na maging mas matatag, mas buo at mas handa kaysa dati. Hindi na sapat ang puro talent lang. Ngayon ang disiplina, chemistry at maayos na sistema ang magiging tunay na panalo sa bawat laro. Ang rematch kontra Australia ay hindi lang basketball game. Ito ay pagkakataon para muling patunayan ng Gilas sa buong mundo na matapos ang madugong chapter ng 2018 ay handa na tayong humarap sa kanila bilang matured na basketball program. Ang larong ito ang magiging simbolo ng pagbabago, ng professionalism at ng pagbabalik ng respeto sa pagitan ng dalawang bansa. Sa mga ganitong klaseng laban, hindi lang skills ang kailangan, kundi puso at utak. Pagdating naman sa New Zealand, bawat laban ay parang chess match. Kailangan ng matinding game plan, lalo na consistency. Hindi pwedeng manalo lang sa isa't isa, tapos na. Kailangang panindigan ito, game after game, dahil ang resulta ng bawat isa ay pwedeng magpabago ng kapalaran ng buong kampanya. At ang laban sa Guam, bagamat tingin ng ilan ay maliit na hamon, ay dapat seryosuhin bilang isang do or die scenario. Dahil kahit isang pagkakamali lang dito, maaring mawasak ang buong tsansa ng Gilas. At ang tunay na tanong ngayon, may continuity na ba tayo? Kasi sa kasaysayan ng Gilas, ito ang laging missing piece. Kung ngayon pa lang ay may malinaw na core, sapat na preparasyon at suporta ng mga fans at federation, posibleng mabuo ang isang team na hindi lang mag-qualify kundi may tsansang makalayo sa World Cup mismo. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.